pesos? O, 80 pesos daw, sabi ni Brother Romy. Pag kulang, aabunuhan niya. Alright. Okay, aalis po ng anong oras dito sa Wednesday? Alauna? Alauna? Okay. Dapat mas maaga sana. Alas 12 na lang. Kasi pag sinabi mo alas 12, magkikita-kita, alauna alis. Oh, kita nyo? Alright? We encourage everyone to come. It's 40 pesos lang po yun. Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya mong gawa ng paraan yun. Sabihin mo sa katabi mo, yung pamasahe, mura lang yun. Kamo sa kanya. Alright? Mga taga-Mapandan, the tickets are available at the back mamaya. The tickets are available. Okay? Bakit may tickets? Kasi kakain kayo eh. Ganun lang kasimple yun. Kung hindi sana kayo kakain doon, wag na tayo magpapatiket, ano? Alright. No, just kidding. Kasi sa culture po ng Pilipino, makinig kayo, sa culture ng Pilipino, hindi kumpleto ang selebrasyon kapag walang pagkain. Kaya kailangan ng pagkain. At ang ating mong mga women at saka men, magluluto po sila ng masarap. Kaya sa Wednesday ng madaling araw, thank you guys, andito na sila dapat. Okay? Para magluto. And ano pa? The mugs, also we encourage you to buy 100 pesos only. And then, anything else na nakalimutan natin? Malinaw na po ba? Aray taga-Mapandan at talusan nyo. Katungtungan ko aray taga-Mapandan at talusan nyo maong. Ang panunaan ni Ibagayo, ay natan man. Okay. Amen po ba? At ang magandang balita doon, ang good news ay wala pong pasok yun. Amen. Okay po ba? So, maganda, dalhin nyo rin po ang inyong mga anak. Gusto ko mas maaga para makapasyal po kayo. Kasi maganda po ang nangyayari po sa ating probinsya na pinapanalangin po natin. Okay, napakaganda po ng ating Kapitolyo. Talagang praise God for the leadership of Governor Espino. Napaayos po ng maganda po ang Kapitolyo. Hinahangaan na. And gusto po namin makita yon, makapasyal po kayo doon. Lalo na yung mga hindi pa nakakakita ng beach. Pagkakataon nyo na. Okay? Lalo na sinanunang nyo labat, si Patalan o Kulos. Ayan, mayroon palang mas malaki dyan. Ang tawag beach. Okay? Punta po tayo. Hallelujah. At hindi lang po tayo magsa-sightseeing doon. Of course, this is historic. We will make history again on February 25 because those will be the 10 years na magse-celebrate po ang Rock Point. Napanganak po ang Rock Point sa Lingayen. Ngayon, mayroon na po tayong Ordaneta. Praise God, nandito yung mga taga-Ordaneta. Okay. Mayroon na pong San Carlos. Amen. Mayroon na rin pong Binmalay. Amen. Dagupan. Yes, Dagupan. Yeah. Nasi Angelic ngayon, ano? Ano pa? Ang nakalimutan ko. Ha? Bani! Yes! I forgot! Yeah! Kanilang tumatayong pastor. Andito. Amen. So, praise God. Tignan nyo, ha? They came all over na malayong lugar para to bless us, mga taga-Mapandan, encourage us to join them. Iisa po tayong pamilya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, iisa tayong pamilya. We belong to one family. We belong to one church. Rock Point and Great Life ay iisa po yan. Amen. Okay? Hallelujah. And praise the Lord. Kaya nga po, and we will see more. We will see more na paggalaw ng Panginoon. Kaya nga, on the 25th, we encourage you to come. We want you to see
what God is doing. Kasi minsan, nalilimitahan yung minds natin kung parating doon lang sa barangay natin, tapos dito lang tayo sa Mapandan parati, parang wala na nangyayari sa buhay mo. Kapatid, God is moving in ways na hindi mo inaasahan. Gumagalaw po ang Diyos. Amen ba? Okay? So we encourage you to join us. Alright? Kayang-kaya po yan. And sino pong in charge doon sa sasakyan? Sino? Si Sister Gina. Asan si Sister Gina? Alright. At saka si Edrelyn. Please, inform them, mga taga-Mapandan, ang taga-Ordaneta, tapos na ang kanilang usapan. Pati San Carlos, ayos na kung anong gagawin nila. Ang Mapandan na lang. Okay, ang inaayos natin. Alright? Para makasama po tayo. Maganda po ngayon dahil mag-uumpisa po ng gawain ng maaga, alas 3 ng hapon. Tatapusin po natin ng alas 6. Kaya, more or less, alas 7:30, hindi pa tapos ang balita sa TV Patrol, andito na kayo sa inyong mga bahay. Sumaaga po ngayon. Amen ba? Okay? Amen po ba? So, lahat po tayo. As much as possible, mga kapatid, wag na po kayong mag-tricycle. Kasi kinakabahan po ako kung baka mahuli kayo ng LTO o madisgrasya pa kayo. Mas maganda kung minsanan na lang tayo para wala po kaming iniisip pa. Amen. Kasi last year, anong tawag nito? Katapos po ng gawain, nagte-text pa ako, nakauwi ba lahat? Maayos ba lahat? Okay. Kasi nga, may mga nag-single, may mga nag-tricycle, kaya medyo ma-hassle po yun. Mas maganda kung sama-sama, okay, sabi nga ni Gabres, okay, sama-sama, tulong-tulong, okay, maraming magagawa. Amen. Mas maganda po, sama-sama po tayo. Amen. Mas masaya po yun. Okay, mas maganda nga kung mayroon pang mga tarpaulin nung sasakyan natin, para, di ba? Para masaya. Mga kapatid, minsan lang ang darating ang 10 taon sa isang buhay. Di ba? Minsan lang. Kaya pagbutihin po natin. Amen ba? Amen. Kaya let's grab this opportunity. Let's, yung bang dapat hindi po tayo mapigilan. Let's find ways to go all out for God. Amen. Amen. So malinaw na po ba? Okay? So uulitin ko lang. Yung mga men saka women, magluluto po tayo ng alas 4. Alas 4, kaya ba, Brother Romy? Sigurado ka. Matatapos natin yun ng ganun ka dun mamaya. Okay. Okay. Ang target po natin, 2,000 kataong pagkakainin. Kasi, alam mo kung bakit? Tapat tayo Tapat tayo sa maliit. Tapat tayo sa 700 na pinapakain, 800. Kaya, binigyan tayo ng Panginoon ng mas malaki. Amen. Okay. First time natin gagawin to, First time na magpapakain na ganun karami. Tingnan natin paano diskarte. Nung kapanahunan ni Jesus, walang problema, Walang plano-plano, Basta andyan na, kain. Tayo, nagpaplano ng 2 buwan, 1 buwan. Alright? So, and then, nandun po yung mga tickets. Importante po yun kasi yung tickets nyo, nandun na rin yung food stub. Okay? At saka, maganda po yun, yung ticket, nandoon na rin yung follow-up questions. So, nandoon na po lahat. At of course, yung sasakyan po natin. Mas maganda, sabay-sabay po tayo. Mas maaga makaalis, mas maganda. Para makapaglibot-libot pa kayo doon. Alam nyo na, madagdagan yung picture nyo sa Facebook. Di ba? Ganun lang naman yun Di ba? Amen. Amen po ba? Okay? Bring your children.
Masaya po yun. Maraming matatakbuhan ng mga bata doon. Marami silang makikita. Right? Hindi sila maboboring. But please, kung kayo po ay nanay, magdala po kayo ng kanilang, alam niyo na, chichirya, ganyan. Para hindi po sila magutom doon pag nagtatakbo sila. Alright? Wala na po ba? Okay, so let's go to the Word. Anything else? Yung t-shirt. I forgot. Okay? Yung mga, pwede pa ba mag-order, Ray? Okay? Pwede pa pong mag-order ng t-shirt. Magkano? 180? O 170? Kano ba yun? 180 po yung round neck at 200 po yung V-neck. Mas mahal pala yung V-neck. Alright? Kung interesado po kayo magkaroon ng t-shirt, pwede pa pong humabol. May in-imprint na po kasi na 200 na t-shirt. Okay? Amen po. By the way, gusto kong malaman ninyo na ang Rock Point ay umabot na po ng Canada, umabot na po ng Dubai, umabot na po ng Singapore, at umabot na rin ng Indonesia. Okay? Natuwa ko doon sa Indonesia. At mayroon na rin Rock Point nakaabot ng anything else? Hong Kong. May Hong Kong ba? Ay wala na. Napunta na ng Toronto yon. Okay? So, ganun na po ang nangyari sa Rock Point. And of course, mayroon po tayo sa Metro Manila. Mga Rock Pointers dyan. Who will be joining us on Wednesday. Okay? So, turn your Bibles now to Matthew 25, yung binasa ni Naomi kanina, the parable of the talents, or if you are using NIV, the parable of the three servants, sabi niya. Amen. The title of my message today is this: all in and all out. Amen. All in and all out. Alam niyo kung bakit? Bakit yan ang finally, sabi ko, I was able to capture yung talagang gusto kong mensahe. Because last week, just last week, nagkaroon na po ng all-out war. Did you know that? Alam niyo ba yon? Sino nakakaalam na may mga organisasyon na nag-declare na ng all-out war? Pakitaas sa kamay. O kukunti. Okay? Ang pangalan ng organisasyon na yon ay tinatawag nila ang kanilang sarili na ISIS. Okay? And this ISIS ay talagang they are there to kill Christians. Pag Kristiyano ka, pupugutan ka ng ulo. 21 Egyptian Christian ang pinugutan na nila. Okay? Nabalita yun sa buong mundo. In fact, bumawi po ang Libya, binomba yung ISIS na grupo na yon. Pagkatapos ng bumawi ng Libya, bumawi rin ang ISIS. Just few days ago, itong mga ISIS talagang grabe sila ka-all out. Ang ginawa nung kanilang mga ang kanilang mga disipulo. Okay, ganito po ang ginawa nila. Umuha sila po ng truck, pinuno ng bomba at sinama ang sarili, nilagay sa isang lugar na maraming tao at pinasabog kasama ang sarili. Sabi ko, grabe ito. Sabi ko, and sabi ko, bakit ganito? And I want you to understand, these people are not after money. They are doing this because of their faith. Sabi ko, ibang klase ito. So, ang kalaban natin dito, it's no longer about weapons. It's about faith na. Pananampalataya na ang kalaban mo dito. At ang tao na kalaban mo ay pananampalataya niya, it's difficult na mahirap pumatalo. In fact, they are so becoming, and I said to myself, Lord, indeed,
yung sinabi sa Bible, in Revelation, and in the book of Daniel, it's happening. And I said to myself, what message I'm going to preach this Sunday that us Christians, okay, will get the message. At ito nga po, it's in Matthew 25. And this preaching right now, gusto kong malaman ninyo na ang context po ng pagkakwento ni Jesus about this parable is it's about the end times, yung katapusan. At nagtataka ako, sabi ko, grabe Lord, ang tao concerned sa katapusan. Pero si Jesus ay concerned about you going all out and all in for Him. And I said, ang galing ano? Sabi ko, hindi siya concerned. Don't worry about the end. The end will come. Sabi niya, but the one thing that you need to understand, ikaw mismo, anong ginagawa mo? Kasi a lot of people, when they hear reports like this, they become paralyzed. At sabi nila, oy, natatakot na kami, wala na kami magagawa. But hindi yun ang punto ni Jesus. Ang punto ni Jesus sa kwentong ito, ang punto niya is, come on, you go all out for me. I want you to take note of that. Kasi maraming nagpo-post na ngayon sa Facebook about darating na si Lord, o ganito ganyan. Sabi ko, anong punto nila? Okay, kung darating na si Lord, di magsama tayo ng maraming kasama natin. Amen. Para marami tayong mag-meet sa Kanya. Hindi yung nagtatago ka. Amen po ba? Because what the Bible says, it will happen. If it's a prophetic word, and God said so, and it's written in the Bible, it will happen. You cannot deny that. It will happen. But the thing there is, kailangan handa ka. Amen. You must be ready. You must be doing the will of God. You must be doing the purpose of God. And here, sinabi niya itong kwentong ito. It's the parable, okay, this parable. Okay? Ito po yung nangyari. Okay? Shortcut ko na lang po yung kwento kasi binasa na po ni Naomi. Alam niyo ba yung kwento na yan? Umalis po yung master, pinagkatiwala niya. Sabihin mo sa katabi mo, no? Pinagkatiwala niya. Alright. Pinagkatiwala niya sa isang servant niya, 5 talents. Or sa ibang translation, 5 bags of gold. Galing, ano? Yung isa, pinagkatiwala niya 2 talents or 2 bags of gold. At yung isa, pinagkatiwala niya 1 bags of gold o 1 talent. Naiintindihan niyo po ba? So sa madalit sabi, yung master, may tiwala siya. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Naiintindihan niyo, no? Now, you entrust, listen you entrust something that is valuable and important to you. Amen. Naiintindihan po ba? Pag nag-i-entrust ka, pag pinagkakatiwala mo ng isang bagay, kasi importante sa iyo yun, mahalaga sa iyo yun. Amen. Hindi ka nag-i-entrust ng something that is not important. Yung baliwala lang. Amen ba? Halimbawa, okay, ang cellphone mo, iPhone 6 Plus. Grabe. I-entrust mo. I-entrust mo kay Brother Romy. Wow, Brother Romy, alagaan mo mabuti ito. iPhone 6 Plus yan. Mga kabataan, alam niyo ibig sabihin nun, ano? Okay. Ang presyo noon ay umaabot ng 38,000. Yung cellphone na yon. Okay. Wow! Grabe! Importante sa akin yun. Mahalaga yun. Amen. O ngayon, papalitan ko naman. Brother Romy, pagkakatiwala ko sa itong cherry. Okay. 499 lang bili ko dyan. Okay. Ano sa palagay nyo? Alin ang mas
mas powerful yung pagka-entrust? Yung cherry o yung iPhone? Ha? Naintindihan nyo? So, you entrust something that is so important, napakahalaga sa iyo. And this servant, and this master, pinagkatiwalaan niya yung kanyang servant. Amen ba? Okay? Pangalawa, makinig kayo ha, you entrust to the person na pinapaniwalaan mo. Kung wala kang tiwala, hindi mo pagkakatiwala. Amen ba? Amen ba? So, this master, may tiwala siya eh. Amen. At sigurado ako, mapagkakatiwalaan sila. Kasi kung hindi sila mapagkakatiwalaan, ay hindi sila bibigyan. Amen. Amen ba? And pangatlo, about entrusting, you entrust to people you know. Sa palagay mo ba, ipagkakatiwala mo ang yaman mo sa hindi mo kilala? Oh, sige nga. Come on. Sino dito pinagkatiwala niya yung 2,000 niya sa hindi niya kilala? Pakita sa kamay. Sigurado ako hindi na babalik yon. Di ba? Sino dito tinakbo ang kanyang pera? Sino nasubukan na? Pakita sa kamay. Come on. Anong pakiramdam? Masakit, di ba? Di ba? Ang sakit-sakit. Kaya, listen, this master, makinig kayo mabuti, knows itong mga taong ito na they can be trusted. Are you with me? Amen po ba? Okay, remember that my preaching is going all in and going all out. But I'm just giving you the concept of our story. Now, nung in-entrust niya, ang maganda, okay, when you are entrusted with something, okay, do not complain and do not compare. Di ba? Do not complain and do not compare. Sa Tagalog, huwag mag-complain. Ganito yun eh. Doon sa kwento po ng parable ni Jesus, hindi sinabi nung dalawa, Lord, bakit unfair? Sa kanya, 5. Ako, 2 lang. O hindi yan sinabi, bakit siya 1 lang? Mas kunti ang gagawin niya, ako 2. Oh, di ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, do not complain, do not compare. Diba? Amen ba? Because ito pong servant na ito, nung binigyan po siya, thank you, Jesus, ay hindi sila nag-compare. Kahit na yung isa, hindi rin siya nag-compare, hindi rin siya nag-complain. Of course, pero may ginawa siyang iba. Mamaya malalaman natin yon. At ito yung natutunan ko rin. When you're entrusted with something, give your best shot. Sabi mo sa katabi mo, give your best shot. Anong ibig sabihin nun? Nakinig kayo. Sino dito nagnenegosyo? Pakitaas ang kamay. Sino dito ang BS Mathematics? Pakitaas ang kamay. BS Math, ganyan. Makinig kayo mabuti Are you ready for this? When God entrusted you with something, He expects 100% return. Pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, ang inaasahan ng Diyos ay 100% ang balik
Sabi mo sa katabi mo, 100% ang balik. Bakit? Tignan niyo po yung kwento. Ano nangyari? Binigay nila yung best nila, yung 5. Anong sabi niya? Lord, yung 5 binigay mo sa akin, kumita pa ng 5. Pagdating nung 2, anong sabi niya? Lord, yung 2 binigay mo sa akin, kumita ng 5. Ano? Tama ba? Hindi. Anong sabi niya? Kumita ng 2. Wow! Amen. So God entrusted us according to our ability. The word ability is according to our strength, according to our power, yung according sa kaya nating gawin. Amen. So you do not need to compare. You do not need to compare yourself with other people. Ang importante, gawin mo lang yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Amen ba? Okay. Pastor, hindi ako tinawag na pastor, katulad mo eh. Okay? Hindi ako katulad ni Pastor Ray, hindi ako katulad ni Brother Romy, na masipag-sipag. Siya, mababae nga. Okay? Diba? Ano sa palagay niyo expectation ni Lord doon sa isa? Ano? 100%. Ano expect ni Lord sa kanya? Kailangan isa rin. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, fair si Lord. Hindi siya unfair. Di ba? Hindi niya doon sa kwento, sabi ko, hindi niya sinabing, oy, ikaw 1 na bag. Sabi niya, ikaw nakatanggap ng isa na talent o isang bag of gold. Inaasahan ko, 5 yan ha, magiging 5. Talaga naman. Tapos ikaw naman na 5, inaasahan ko kahit isa lang, okay na. Ay favoritism na yon. Hindi fair yun. Naintindihan nyo? But you see, God is always fair and just. Amen. Amen. Amen po ba? Pero ito pang isa na maganda doon sa kwento. Kung sino pa yung 5 at kumita pa ng 5, ano nangyari sa kanya? Nadagdagan pa ng 1. Wow! Naintindihan niyo po yun? Ang ibig sabihin nun, ganito lang kasimple. Kapatid, kung all out ka, all in ka, at all out ka sa Panginoon parati, kung parati kang, alam mo yun, kung parati kang ginagamit ni Lord, mas lalo ka pa niyang gagamitin. Wow. Amen. Kaya huwag ka nang mag-complain. Kung ikaw parati nakikita ng leader mo at ina-assign. Amen. Amen. Amen po ba? Kasi ibig sabihin talagang maasahan ka. Ibig sabihin talagang they see something in you so much. Okay ba? And isa nga sabi ko, nga, no? Kaya sabi ng master, kunin nyo doon sa isa. Of course, titignan natin yung other side of the story. Yung isa, hindi po siya gumalaw. Hindi po siya gumawa. Wala po siyang ginawa. At ang napakasakit sa salitang Tagalog, tinago niya. Hindi lang niya tinago, nilibing pa. Tanungin ko kayo, ano yung bagay na nililibing? Patay. Mayroon tayong kasabihan na inilibing sa limot. So anong intention nitong isa? Intention niya, talagang wala siyang balak gamitin yung binigay sa kanya ni Lord. Inaantay na lang niyan dumating si Lord. Tapigin mo yung katabi mo, wag ka lang mag-antay kay Lord. Sabihin mo,
Kasi listen importante ito, importante. Listen carefully. We have taught a lot of our members na importante maligtas ka kay Lord. Hanggang doon lang. Sabi ko, when I was reading, sabi ko, wow, thank you Lord, ligtas na ako. And then, amen, maganda, naligtas ka na. Ano ngayon? Ang tanong. Oh, pastor, basta ligtas na ako, okay na to. Cool. Hanggang dito lang. Yung ibibigay ko lahat, teka lang Lord. Iba na yon. Naintindihan nyo? But, according to this parable, according to this story, my dear brothers and sisters, listen. Okay? When you got saved, it does not stop there. God called you to do something. Tinawag ka ng Panginoon para gumawa ng isang bagay. Amen. Amen po ba? Hindi lang, kasi, makinig kayo. Okay, thank you Lord for allowing me to remember this. Importante maintindihan ninyo, the blessing comes. Dumadating ang pagpapala habang ikaw ay gumagawa sa Diyos. Ito. Itong isa ko natutunan itong week na ito. Alam niyo yung kwento ng 10 leper? 10 lepers. Ano yung leper sa Kitong. Okay? Ang sinabi ni Lord sa kanila, makinig kayo 10 lepers yun Sabi ni Lord sa kanila, pumunta kayo, ipakita nyo ang sarili nyo sa priest. Di ba? So habang sila ay pumupunta, ano nangyari sa kanila? Hindi pa sila nakarating sa papunta nila, gumaling na. Natanggap na nila yung blessing nila habang sila ay sumusunod at gumagawa. Amen. Amen. Sabihin mo yung katabi mo, nag-gets mo ba yun? Kailangan ko pa bang ipaliwanag yun? Paligay ko hindi na. Ang problema ng mindset ng karamihan kasi, nakapokus doon sa blessing. Lord, kailan mo ko i-bless? Kailan mo ko i-bless, Lord? Okay. Ang di ko pa nakikita yung man of my dream or woman of my dream. Kailan kaya, Lord? Kailan makilala ko na? Alam mo, shut up and just do the will of God. He will take care of the rest. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? You want me to prove that? I will prove that to you. Listen. I will prove that to you. Same principle. Let's go back to Genesis. Okay? Genesis chapter 1, verse 28. Alright. Okay? Sige, I want you to get your Bibles if you have. Genesis. I want you to see something. I want you to get this one. Sabi niya, are you ready? I will be reading it from the NIV translation para mas maintindihan. Ito sabi ni Lord sa mga kay Adam at saka sa kay Eve. Nakuha ba? NIV. Alright. Ay, amplified. Mas matindi Okay, sige. Let's do the amplified. Okay, turn your eyes here. Ang babasahin natin. Mas makwanto pag sinabi na amplified, mas inilagyan na interpretasyon. And God blessed them. Sino binless niya? Si Adam and Eve. And said to them, be fruitful, multiply. Sabi mo sa katabi mo, fruitful, multiply. And fill the earth and subdue it. Or sa ibang translation, have dominion over it. Okay? Sabi niya, using all vast resources in the service of God and man, and have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth. So,
ito yung command ni Lord. Ano yung command ni Lord? Be fruitful and multiply. Ito pa sabi niya, subdue, fill the earth, subdue. Yung ibang word na subdue, rule over it, have dominion over it. Anong sinabi niya? Yan ang plano ng Diyos. That's the original plan. For us to what? For us to have dominion, to have rule over this earth. At itong maganda, for those who are reading the book of God's Armor Bearer, Terry Nance. Itong sinabi ni Terry Nance, na napakaganda doon. The only way, according to this verse, that we can have dominion and we can have rule over the earth is when we become fruitful and multiply. Get that? Ang Kristiyano, okay, nagdo-dominate, nagro-rule if and only if siya po ay nagmo-multiply, ay nagiging fruitful. Naintindihan niyo po ba? Nagets niyo po yun? Okay, didiinan po natin para maintindihan niyo. I will use another term. Are you ready for this one? Okay. Fast track. Matthew 28. Sige, tingnan po natin. Matthew 28. Umpisahan po natin sa verse 18. Alam niyo na ba yung verse na ito? Sino nakakalam ng verse na ito? Pakitaas ang kamay. Totoo? Totoo? Paano tayo magkaroon ng dominion tsaka rule? Paano? Paano? Di ba? Napakasimple lang ano. The original plan of God in Genesis chapter 1 verse 28 to 29, binalik ng Panginoon. Binalik ng Panginoong Jesus. Magtataka ka, yung huling words ni Jesus ay ito. Di ba? Sabi niya, ngayon, nakuha ko na lahat ng kapangyarihan. I have now all the authority in heaven and earth. Ito po yung tapos na po ang kanyang crucifixion. Napagtagumpayan niya na ang kamatayan. Tapos na siya sa cross. Nailibing po siya, kaso hindi siya makontain ng libingan. Siya po ay muling nabuhay. Pagkatapos siya muling nabuhay, nung papapunta na po siya ng langit, itong sinabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Naibigay na sa akin, at ito naman, ibibigay ko sa inyo. Sa papaanong paraan. Therefore, go and make disciples. How do you do that? By baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. By the way, disciples of all nations. Hindi lang Pias, hindi lang, anong barangay mo, kapatid? Hindi lang doon, kundi sa lahat ng nasyon. Amen. And teaching them to obey everything I have commanded you. At itong pangako ng Panginoon. And I will be, ano sabi niya? And surely I am with you always to the very end of the age. According to this verse, kailan at saan ka sasamahan ni Lord? Come on. Focus your eyes here. Kailan at saan ka sasamahan ni Lord?
Sabi dito, and when you are going to your depression and self-pity, I will be with you always. Kaya pag nagsa-self-pity ka, kapatid, nagdi-depress ka, mas lalong wala doon si Lord. Amen. Kaya mas lalo kang natutorment. Amen ba? Wala bang pakialam si Lord? Mayroon. May pakialam si Lord. Ang gusto lang niya is, anak, tumayo ka na dyan. Come on, gumalaw ka na. At pag gumagalaw ka, doon, maralaman mo, andun ako, kasama mo ako. Amen. Amen po ba? Amen po ba? The greatest lie, listen, the greatest lie that the devil has placed in the mind of the believers is, alam mo yun, akala nila kasama sila ni Lord parati, lalo na pag sila nadidepress ang nagsusupiti, doing nothing. Look at to this parable of the talents. Look at this parable. Amen po ba? Ano yung ginawa nung nag-self-pity? Yung natakot at walang ginawa. Nung pinresenta niya ang sarili niya, Lord, ito yung binigay mo sa akin. Natakot ako sa iyo wala akong ginawa. Kaya, I know you understand, Lord. You have an understanding heart. At, by the way, Lord, you love us so much. Di ba, Lord? Di ba? Sabi nung servant. Alam mo sinabi ni Lord sa kanya? Oh, I understand you. Wawayo naman. Yes, I understand. Ako, nabasted ka. I understand. Ay, wawa naman ikaw. Hindi, anong sinabi sa kanya? Ay, grabe, pinagalitan siya ng bonggang-bongga. Sabi niya, you wicked. Wicked na. You want to, if you research the word wicked, it means you evil and lazy servant. Wow. Sabi ng anak ko diyan pag nasasaktan sila, ouchie, daddy, ouchie. Ouch. Instead na ouch, ouchie. Ouchie, daddy, ouchie. Ano na, pag napapalo sila. Okay? I want you to understand that. Listen, and I want you to understand that parable. May the Lord open your eyes. Okay? Dapat, hindi na po tayo natatakot. Dumating man, kung ano man yung kailangan dumating, according to the Word of God. Why? Because those who go all in and all out for God are always ready. Anytime, anywhere. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Woo! Praise God. So you see, God entrusted us. God did not only save us, God also entrusted us. Binigyan po tayo, pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. God gave us so much. Not for us to hoard. Tanggalin mo na. You see, God, life, ang buhay ay hindi tungkol sa iyo. Amen. This parable, alam mo kung bakit nagalit? Nagalit yung master dito sa servant. Kasi ang focus ng servant, yung sarili niya. Tapikin mo yung katabi mo. Huwag focus masyado sa sarili. Okay? Tingnan mo nyo. Kung bakit, I believe, kung bakit nagalit yung master. Kasi itong servant, listen carefully, ang iniisip niya, yung takot niya. Yung sarili niya. At dahil sa sobrang takot niya, nilibing niya yung binigay sa kanya. Wow! Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong ilibing. Okay, gamitin mo, kamo. Diba?
Huwag mong ilibing yung binigay sa iyo ni Lord. Alright? At ano mo na-focus niya? Yung sarili niya, natakot ako sabi niya. Alam ko, takot ako sa iyo. Listen, it's not about you. It's about obeying your master. It's about obeying God. And the moment, and magtataka ka, listen, and the moment you obey, where you are doing it, hindi mo namamalayan, binibless ka na, pinagpapala ka na ng Panginoon. And you will be amazed. Amen ba? Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, do we need to pray for blessing? Sometimes. But I believe ang mas maganda ipag-pray is, Lord, I pray that si Brother Romy, Lord, mas gamitin mo pa. I-anoint mo pa siya. Yun ang magandang prayer. Lord, I pray na si Brian, mabuksan ang mata niya at makita niya yung kalooban mo sa buhay niya. Yun ang magandang prayer. Alam mo kung bakit? The blessing should be running after us. Wow. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sa totoo lang, dapat hinahabol ka ng blessing. It's not the other way around. Amen ba? Amen po ba? Wow. Palapakan po natin ang Panginoon. But this is now the time for us to go all in and all out. Anong ibig sabihin ng all in? Okay? Let me give you first this. Bakit all in, Pastor? Okay. Ganito po yun, ano? May sinulat po ako rito about some saying. Sabi niya, when you grow, people around you will grow as well. Diba? Pag ikaw ay lumalago, magtataka ka, pati yung mga taong nakapaligid sa iyo, lumalago rin. Sino naniwala doon? Pakita sa kamay. Gusto niyo bang i-prove ko yan ng science? Oh, may scientific ba yan? Yes. It's a science. May research ang science dyan. Magtataka kayo, pag ang isang magulang, okay, dumadami ang kaalaman, automatic ang anak, nagiging marami rin ang kaalaman. Okay? That is why maraming inventions ang lumalabas ngayon. Di ba kayo nagtataka? Okay? I remember the time na pag tumawag ka sa telepono, okay? Paano ka tatawag? Sino inabutan yon? Pakita sa kamay. Di ba? Tapos yung telepono, ganito pa kalaki. Kaya buhat mo siya. Ganun ko pa nung araw Di ba? Tapos pag may telepono ka sa bahay, may telepono kami, kayo, wala. Di ba? Naalala niyo yun? Tapos, umuso yung anong tawag ito? Yung may antena na. Wow! Tapos, alam mo yung, ang naalala ko kasi magkaroon kami ng gano'ng Motorola. Sinasaksak sa baterya ng sasakyan. Tapos, ganyan. Ang laki. Hello? Tapos may, feel good ka. Feel good. Okay. Nandun pa. Ang problema nga lang, kailangan nandun lang sa kotse. Kasi walang baterya. Laki ng baterya. Di ba? Amen. Tapos naka-invento ng Ericsson. Sinabayan ng Nokia. Nokia 5210. Sino nakaka-memorize nun? I remember that. Okay? 5210. Grabe. Woo! Man! Diba? You feel good? Yes! Grabe. May telepono ka na. May cellphone na. Ngayon, tinatawanan na natin yung invention na yun. Di ba?
Ang tawag na natin sa kanila, Jurassic. Bakit Jurassic? Kasi malalaki. Okay? Amen ba? Naintindihan nyo? Now, sabi ko, what happened? Because men is started to learn and learn and learn. And when people start to learn, okay, you influence others. That's why when you grow, listen, when you grow, you, sabihin mo sa katabi mo, tapigin mo yung katabi mo, ikaw, ang sinasabi ni Pastor, ikaw. When you grow, magtataka ka, even the people around you will grow. Amen. When you change, all the people around you change as well. Amen. Kaya importante na ikaw ay mag-all in. Mag-all in ka na. Anong ibig sabihin ng all in? Magpa-disciple ka na. Hindi yung, huwag mong tanggapin yung, hanggang ganito na lang ako, Pastor. No, go all in. Magpa-disciple ka. Come on, be a disciple. Pastor, matanda na ako. Huwag mong tanggapin yan. Kalabaw lang yun. Di ba? Sigurado kung hindi ka naman kalabaw. Come on, magpa-disciple ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpa-disciple ka. All in ka. Kamo sa Kanya. Di ba? You do not know everything. Di magpa-disciple ka. All in. Amen. Bakit? So that when you go all in, you can go all out. Amen. Amen. You see, you cannot go all out when you do not go all in. Amen po ba? Amen po ba? Eh, sabi ko, yes, come on, learn everything. Learn, be disciple. And then later on, you go all out. Saan tayo? Let's go. Di ba? Amen. Amen po ba? And when we do that, sabi ko sa inyo, we can transform our nation. We can transform Mapandan. We can transform our community. Amen. Nagdi-discuss kami ni Sister M last week. Dito sa may kapitbahay natin, may ninakawan. Kawawa, malaking TV, ninakaw. Aircon, ninakaw. Yung maliit na electric fan, iniwanan. Ang galing nung magnanakaw. Magaling siyang pumili. Tapos, ang suspect, dyan lang sa tabi-tabi. Under suspect, ang suspect nila is a drug addict. Tapos, last night, nagdi-discuss kami ni Erwin. Akala ko dito lang sa Mapandan, ang dumadami ang drug addict. Doon din daw sa kanila. At magtataka ka, pabata ng pabata. And then sabi ko sa sarili ko, Lord, what should we do? Lord, anong gagawin namin? Papayag ba tayo na, tanungin nyo sarili nyo, papayag ka ba na mas dumadami ang addict sa barangay nyo, sa municipality nyo? Gusto nyo ba yun? Hindi, di ba? Magkakaproblema tayo dyan ng malaki. Anong gagawin natin? Yes. We need to disciple. We need to disciple. There is no other way except to disciple them. Listen, there is no other way except when we disciple them. Then we are changing history. Amen. We are changing a person's destiny when we are discipling them. Instead of going from a drug addict to become the man of God or the woman of God that the Lord intended them to be. Amen. So we cannot be shy anymore. Hindi na pwedeng nahiya ako, pastor. Hindi na pwedeng nagtatago. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na pwedeng nagtatago. All out na ito, kamo. Hindi na pwede yung, ay, kimi-kimi pa. No. This has to stop. Amen. God save you so that others will be saved as well. Amen. Amen. Come on, get that one. God save you so that others will be saved as well.
God bless you so that you become a blessing to others as well. Amen. There's always a purpose. There's always a vision that God has placed us. God entrusted us. That's why I tell you, when God entrusted us so much, do you think it's about money? No. God entrusted us. Remember the word entrust? You entrust something that is only important and valuable. Amen. And what did God entrust to us? God entrusted us with the Great Commission. God entrusted to us with preaching and sharing the gospel. Kasi yun ang importante sa Kanya. Yun ang mahalaga sa Kanya. Amen. And in the process of doing that, guess what? God will provide. Nakalimutan ko pala doon sa verse 1 and 28. Pagdating doon sa verse 1, Genesis 1 verse 29, sabi ni Lord, okay, when you have dominion, rule over this. When you're doing this, by the way, sa verse 29, sabi niya, you can eat anything you want from the fruit of the tree. And I said, wow. What did God says? Hey, while you're doing yung gusto ipagawa sa inyo, I'm going to provide all your needs. And even your wants. Yun ang sinasabi doon. Sa verse 20, sa Genesis chapter 1, verse 29. After yung inutos ng Panginoon, then, sabi niya sa verse 29, okay, you may eat any fruit of the tree. It's yours. Talk about provision. Amen ba? So, kapatid, all in ka na. Di ba? Magpa-disciple ka na, magpa-train ka so that you can go all out for God. Amen. There's one story na kinalungkot ko talaga nung nalaman ko ito. We have a former member of this church. Napunta po siya ng abroad sa Saudi. I remember that sister, pinilit namin siya ni Sister Eb na ma-disciple. Inaayawan niya. She doesn't want. Talagang hinindian niya. To make this story short, pumunta pa rin siya ng Saudi. You know what? Pagbalik niya dito, sabi nila nasisiraan siya ng ulo. Pero, na-find outan, hindi pala siya nasisira ng ulo. She is full of guilt. Alam niyo kung bakit full of guilt? Kasi nung nasa Saudi siya, nag-convert ba naman siya ng Muslim just to gain favor? Ang problema, hindi siya nakagain ng favor at napauwi siya. Pagdating niya dito, baon pa siya ng utang at wala siyang mukhang maipakita. And I said to myself, why did she do that? Bakit ano nangyari sa kanya? That's a sad story. And I said to myself, I don't want that to happen again to any members of this church. Hindi mo kaya ipaglaban ang paniniwala mo, pananampalataya mo. Okay? So up to now, they are living still with guilt and shame. Do you want that kind of life? Mamuhay ng punong-puno ng kahihiyan? My dear friends, I don't want that kind of life. I want a life that is, nakataas ang noo mo because you serve God. I want a life that I said, Lord, nag-all in ako eh. Now I can go all out for God. Amen. Lord, I want to see when I stand before you, when my time will come, sabi ko nga nagbibiro ako kay Sister M eh. Kasi may ministry na tinatawag nilang end-time ministry. At lagi nilang pinag-uusapan about the end. Ang problema, takot sila sa end. Tinawag pa nilang end time. Ano? Sabi ko, when your time has come, dapat excited ka. Because finally, your King of Kings, your Savior, you will meet Him face to face. Ang problema, nawawala yung excitement na yun because you know in your life, you know in your heart, you did not go all in and all out for Him. But the people who go all in and all out for God,
They will not be afraid. Alam mo yung napakaganda yung sinabi ng master doon sa servant eh. Sabi niya, well done, the good and faithful servant. Ang sinabi niya, ang galing ng ginawa mo. Pinagmamalaki kita. Amen. Yun ang gusto ko, darating yung time, sabi ko, Lord, when my time will come, I will say, Lord, grabe. Ay, excited ako, nagawa ko lahat ng pinapagawa mo, Lord. Astig. Di ba? Amen ba? Or, malaking pagsisisi mo. Lord, ibalik mo muna ako doon. Hindi ko pa nagagawa. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa ulihan lahat. May panahon pa tayo. Malaking panahon pa. Amen. Na magpakamit sa Diyos. Amen. Ang dami pa nating time, dami pa nating panahon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ang dami pa nating panahon. Dami pa nating time. Gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen po ba? So all in and all out. Let's go all in and all out for God. Okay? Let's not be afraid. Huwag po tayong matakot. Don't be that servant na ginatakot. No. Pastor, kulang ako sa confidence. Tutulungan ka namin magkaroon ng confidence. Pastor, hindi pa ako ready. Tutulungan ka namin maging ready. Ano pang dahilan? Pastor, nahihiya ako. Tatanggalin namin yung hiya mo. Ano pang dahilan mo? Sige, sasagutan. Meron akong sagot sa iyo, kapatid. Amen. Amen po ba? Amen. It's time to go all out for God. It's no longer just playing church anymore. No, it's about transforming our province for Christ. It's always, I've been praying for this nation, I've been praying for this province as long as I can remember. Nasabi ko, Lord, paasinsuin mo, pauladin mo ang aming probinsya, ang aming bansa. That's why pag may nagsasalita ng negative against Mapandan, against Pangasinan, umaaray ako eh. Kasi pag ikaw yung taong nananalangin, pinagpipray mo so that there will be a breakthrough in your town, you will say, ouch. No. Paglalaban mo eh. Amen ba? Kaya nga naalala nyo, may nagprophesy na magkakaroon ng sakit sa Pangasinan. Nako, kinontra ko yun. Sabi ko, hindi ako papayag na magkaroon ng ganun na sakit. Sino nakakaalam nun? Okay. Ang dami pang text na nananakot. At ang masakit doon, maraming mga churches ang naniwala. Nagtipon-tipon sila for the first time. Nagtipon-tipon sila, nagpray doon sa may Lyceum. At nagpray din sila. Sabi ko, ba't sila nagpray doon? Ngayon lang ba nila ginawa yun? Natakot sila kaya nakapag-pray sila. Sabi ko, Lord, ang prayer, hindi dahil natatakot ka. Ang prayer dahil mayroon kang faith. Amen. Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, all in na kami, all out. Hindi na kami papipigilan, Lord. Kahit anong sabihin nila, we will not stop doing your will, your purpose, hanggat mayroon kami lakas na naiiwan sa amin. Hindi ako papayag na alam mo, ang isang role namin ni Sister M, kaya kung bakit kami grabe na lang itulak kayo, grabe kayo pagsabihan, because we want you to fulfill, what the Lord has planned in your life. Ganun na lang kami magtulak sa inyo. Sige, kaya niya yan. Come on. Pag sinasabi ng pastor, hindi ko kaya. Hindi, kaya mo yan! Kung lang na lang, ganunin namin. Because we want you to know when you do it, nakayanan ko. Kita mo? Amen. Because that is our heart, that is our passion. Hindi ako papayag. Kapatid, hindi kami papayag ni Pastor M na darating yung time, wala kayong nagawa. We see to it
Kaya yung mga ayaw magpa-disciple talagang aaray eh. Hindi magpapatuloy sa Great Life, hindi magpapatuloy sa Rock Point. Ayaw eh. Ang taong ayaw mag-all in sa vision to win souls and make disciples, they cannot go all out with us. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ready ka bang mag-all in? Handa ka bang mag-all out para sa Panginoon? Sige, sabihin mo yan. Tanungin mo yung sarili mo. Lord, ako ba? Amen. Let's all stand.